Alam nyo ba guys kung bakit interested din ako dito sa mga balita tungkol sa mga caregiver kasi isa rin ito sa mga naging. Hi guys! So medyo na-late na naman tayo sa pag-upload ng part na ito. January 12 na guys. Very sunny, napakaganda ng weather kahit simpleng jacket na lang yung suot natin outside. Anyway, split shift break po natin ngayon kaya may continue natin ang ating vlog at ang ating pag-uusapan is yung announcement last December 19, 2025 ng IRCC. Ito yung pagpupost ng caregiver pathway dito sa Canada ngayong taon ng 2026. So kung ikaw ay caregiver at may kamag-anak ka na caregiver or nagpaplano kang pumunta dito sa Canada bilang caregiver, sa tingin ko you have to watch this video until the end para mapag-usapan natin, ma-share ko sa inyo ano yung mga pwede nating magawa or masolusyonan ba natin ito. Ayan, so alam nyo naman guys, ang Canada, marami talagang restrictions, maraming pagbabago na minsan split second, biglang nagbago, 'di ba? So, sabi nga ng asawa ko, ang Canada, pag tina-target mo, it's a moving target. Ikaw yung mag-a-adjust. So, ano nga ba ang nangyari dito sa post na ito? Sinasabi na ang post na ito ay sa kadahilanang merong overwhelming na application na natanggap ang IRCC. Well, I think that is really true kasi marami talaga silang backlog at kailangan muna nilang tapusin ang mga backlog na ito. So, I think okay din naman yung move na yon, natapusin muna nila kaysa tumanggap pa sila ng marami na namang application at syempre ang dami namang umaasa. Kaya lang guys, sinabi nila na 2030 ba yung i-resume nila ito, sobrang matagal din, 'di ba? Ano na ba ngayon? 2026. So 4 years, no? Ang tagal. So marami talaga tayong mga kababayan dito na umaasa, ito na yung pangarap nila na makakamit sana yung maging PR dito sa Canada, pero dahil nga nangyari ito, ay kailangan nating mag-isip-isip kung ano yung pwede nating magawa. So hindi ko alam kung interested kayo pumunta sa ibang bansa para maging caregiver dahil, so meron din namang mga nag-o-offer ng mga ibang bansa na for caregiver na pwede rin namang maging PR like the Spain. I think may ganun silang mga tinatanggap na mga applications ngayon. So hindi ko pa alam yung ibang countries, pero yun nga guys. So let's be open na lang din kasi nga hindi talaga natin kontrolado yung mga galawan dito sa Canada ng immigration because they're doing this for the country din na syempre kung overwhelming naman yung dumadating and hindi naman kaya nilang magawa lahat yung processing nun, so kaya sila muna yung gagawa ng paraan. Affected nga yung nasa home care child provider pilot at home support worker pilot. So, ang mga hindi muna dito ay hindi muna sila tatanggap ng new applications at hindi ito mag-open ngayong 2026. So, ang mga affected dito, syempre guys, yung mga kung hindi ka pa nag-a-apply ay hindi ka muna pwedeng mag-apply po bilang caregiver or mag-apply sa caregiver PR pathway. So, I think kung nandito ka naman tas caregiver ka, nandito ka lang pero hindi ka lang mag-a-apply for PR. So, make sure na meron ka pa ring work permit or you have that LAMIA based para makontinue mo yung work mo habang wala pang application for Canada PR pathway. At pwede ka rin namang ang ibang options dito is the provincial nominee program kasi may mga ibang I think may ibang provinces na nag-accept ng caregiver jobs pa din. So comment down below guys if you know any options for our caregivers na waiting for this, no? Kung may LAMIA based work permit, so pwede pa rin silang
mag-continue as caregiver dito sa Canada. And yung PNP or the Provincial Nominee Program, kung ano yung mga provinces na open for the caregiver jobs. At syempre, kung meron kayong other PR pathway na pwede naman, like kung pwede kayo sa express entry, so now is your time to shine, guys. Example, gusto nyo maging caregiver talaga or nandito na kayo as caregiver pero meron kayong mga ibang credentials like you have a good educational background na pwede nyo magamit, yung mga skills nyo na pwede nyo i-convert dito na magagamit nyo talaga at yung meron kayong magandang language skill, language test, no? So, dahil ang caregiver is I think CLB4 ang required nila but if you can go higher, then magagamit mo yung language mo, education mo at yung work experience mo, kung meron ka naman talaga, example, nurse ka pala, di ba? So, yung mga work experience, so, pwede ka sa mga express entry, but, you know, syempre, hindi din ganun kadali yun. Pero, syempre, you can explore on that. Pag-aralan natin, guys, kung paano. So, hindi naman tayo, consultant, agent, no. Ang maganda niyan, we are opening these ideas po sa inyo and then you can connect with an agent or a consultant para tanungin nyo kung yung nasabi ko ba ay posible ba na magawa po nila or magawa po ninyo dito sa Canada kung gusto nyo talagang pumunta ng Canada. Yeah. So, yun nga, since 2030 pa daw to or something ganyan, hindi naman talaga kinlose ng Canada yung kanilang doors dito. Definitely, they will need more caregivers. They will kikita kasi marami talagang dito yung mga may families, no, syempre the couples need to work, kailangan may mga mag-aalaga sa bata or may mag-aalaga sa mga senior citizen parents, so ganyan. At alam nyo ba, guys, kung bakit interested din ako dito sa mga balita tungkol sa mga caregiver kasi isa rin ito sa mga naging once ay naging plano rin namin mag-caregiver. So, unang-una, guys, a long time ago, year 2000, I think. So, bago ko pa ma-meet yung aking mapapangasawa, ay nag-aral ako ng caregiver. So, 6 months program caregiver. At meron akong employer dito. Tinulungan ako ng uncle ko na nasa Ontario. Shout out to my Tito Effer for that. At inasikaso niya yung aking mga papers noon. At syempre, tapos bigla akong nakamit ang aking future husband. And hindi na namin napigilan ang aming mga plano at nagpakasal po kami agad-agad. So, nagpakasal kami. Pero with the promise na I will still continue to, I will still pursue my plans to go to Canada noon. Ayun, so pero nung kinasal na kami, parang sabi ko, ang hirap palang iwanan ng aking napapangas na pangasawa, 'di ba? So, ayun, so, kinasal na kami, and then, bago pala kami kinasal, nag-submit na ako ng application ko. But we promise na tutuloy pa rin kami kahit anong mangyari. Tutuloy ako sa Canada kahit anong mangyari. So, parang long distance relationship, 'di ba? So, nangyari ay nag-submit ako ng application, kasama ko pa siya no, sa Makati, sa Enterprise ba yun? Enterprise Building o hindi? Yung sa kanto ng Hilpuyat. So, nag-submit ako noon and then along the way, naging kami, tapos nung naging kami, nag-engaged and then we plan. So, very short lang talaga yung aming relationship. It was a whirlwind relationship. Ayan, so, and then, nung nakita ko na yung, so, kinasal na kami, pero sabi pa rin niya, it's your choice. So, susupport naman niya lahat ng kung ano yung decision ko na gagawin. Kung pupunta na ako, okay lang sa kanya. Susunod naman siya, yung mga ganon. So, marami siyang plans, marami siyang options, kung ano yung whatever I decide to do. Ayan, so, pero guys, ako na yung mismong nag-decide na, hindi, mag-i-stay ako dito. Parang, for some personal reason, I just wanted to stay. I wanted to grow our relationship, our family. Ayan, so parang mas gusto ko talaga yung mag-family muna. Ayan, so dumating na yung visa ko.
At hindi nga ako natuloy. So that was 2001. Yeah, 2001 or 2001 or 2002, mga ganon. So, ang tagal na guys, no? Look at the age. So, ayun. So, yun yung time na dapat naging caregiver na ako. And I think yung marami akong nami-meet dito who arrived at those yung mga years na yon na PR na sila, citizen na sila dito. And, ayun. So, ang difference lang din, syempre, dumating na ako dito ngayon as international student. And, minsan naging meron akong ka-work na halos kasabayan ko siya na nag-caregiver sana dito, no? And then, yun, nag-work na rin siya with the same company na work ko dati with disabilities. At, ayun, tas basta may mga iba pa akong nami-meet talaga na yung time na yon sobrang dami mga caregivers from the Philippines na dumating dito. Ayun, and then, so, years passed, our life, ganyan, dami nangyari. And then, to na naman, pandemic time. So, gusto ko na naman, dumating na naman yung, oops, why not go to Canada? Ayan, so, ang nangyari naman ito, dahil online, panahon ng online noon, pandemic, so, merong mga PSW training, meron daw dito for the Atlantic, immigration, and then, yan, nag-aral ako online ulit. So, I got the certificate. Unfortunately, it wasn't, I got the certificate, pero ang nangyari naman, nag-offer sila na they will provide the employer para sa amin. So, we paid for that, but wala namang nangyari. So, I think I told this story nung na-interview kami sa Spot Pinoy. If mabalikan nyo yung episode na yon, no, I shared this story and may mga nag-comments doon. I think they know who I'm dealing with or yung mga ganyan. So, yun, medyo ang parang title nun ay may wish. May wish tayong mga Pinoy. Ayan. So, anyway, yun yung isa sa mga naging plano namin ng mag-asawa na kami is to go back to being a caregiver or the PSW. So, hindi naman natuloy. And then, nung nandito na kami guys, last year, is nung nagkaroon ng paghihigpit or wala pa namang work si Chris, ang asawa ko, hindi pa siya nakakahanap ng work talaga na suited sa kanya. And he just wanted to gain an experience dito sa Canada. So, sinabi niya na pwedeng caregiver. So, kahit wala siyang experience doon, kahit sa bahay, hindi siya talaga masyadong magaling sa mga gawaing bahay, gagawin niyang mag-caregiver. Pero, hindi ko alam kung it's a fortune or it's fortunate na hindi naman siya nakahanap kasi nga, kung yun ang naging pathway niya, dahil kasi last year, ang daming mga reels na napapanood tayo na, mag-caregiver kayo kasi ang bilis ng pathway, di ba? Especially nung time na nagkakahigpitan for the SOWP, na kailangan meron silang mga jobs or kahit wala naman silang jobs, pero at least syempre we don't want to be so complacent na okay lang kung hindi nila sinabi na may requirements na ganito, but we just want to maging mas ahead tayo, no? Kailangan marami tayong mga panlaban dito. So, kaya inisip namin na pwedeng siyang mag-caregiver. Pero yun nga, hindi siya nakahanap ng employer, wala namang nag-refer sa kanya. At mostly talaga mga kababaihan yung kinukuha as caregiver dito. So, kaya wala rin siyang opportunity din. Ayun, so, yun sana yung naging plano rin namin, pero yun nga na hindi naman yun ang naging plano ng Diyos para sa amin. Kaya guys, kung meron kayong mga plano at sa tingin nyo ay bakit kaya nag-iiba yung mga kaganapan dito, especially sa mga caregiver or ano pa mga changes dito, is let's think positive. Maybe the Lord wants you for something better na hindi natin ini-expect na
it would be best for you. Example, kung nagpunta na ako ng as caregiver noon, siguro I would have not finished my college education back in the Philippines nung mag-asawa na kami. I still pursued my college education, and then hindi ko man siya nagamit sa Pilipinas dahil lagi akong nagkakaanak ako, ang hirap magtrabaho pag may mga maliliit na anak, tapos yung mga helper mo hindi naman tumatagal kasi nahihirapan silang magstay, especially for maraming maliliit na anak, ganyan. So, kung talagang nauna na ako mag-caregiver, well, siguro hindi ko alam kung ano yung naging future ko dito. I have provided lots for my family siguro, nabigay ko yung mga needs nila, pero baka personally yung growth ko baka nag-stagnant or hindi ko alam kung nag-grow din ako in some way, but not as much as dumating ako sa time na ito na I came to Canada with my family, with a degree na nagamit ko as international student, although gumastos tayo ng malaki, pero parang I feel na it has made me a better person, na yung nagawa ko yung mga pwede kong magawa back in the Philippines, no, bago tayo ma-stuck dito sa Canada. So may mga real talk tayo dito sa Canada na yung life talaga, no, na being nag-i-start, iba din yung pag-i-start ng buhay dito sa Canada. But everything is an adventure, and I feel like yung pagiging adventurous type ko when I was in my younger years, parang eto rin yan, part of my adventure, yung pagiging adventurous ko talaga. And yun lang, so kung tignan natin, everything is positive, meron tayong mga opportunities anywhere, then don't worry, the Lord will help you find your way. And I know na kung nalulungkot man kayo, na-frustrate kayo sa mga nangyaring ito, yung iba hindi na nanonood ng mga vlog tungkol sa mga ganitong update, well, it's fine to keep your sanity, no? So it's better than, you know, being kesa yung mahihirapan yung mga brain cells natin sa kakaisip, may mental torture pa tayo. So basta alamin lang natin ano yung mga recent updates. Importante pa rin naman yon. So syempre kahit na ayaw nyo mapakinggan, alamin pa rin natin kahit papano, and make sure na hindi tayo mapupunta sa mga nagsasabi ng mga promises na pwede naman ganyan, kasi may mga nagsasabi pa din na pwede pa rin kayo pumunta dito sa Canada, madali pumunta dito sa Canada. So make sure na everything that they say is legit at actual at very yung sa panahon talaga ngayon, kasi nga mabilis magbago yung mga policies dito sa Canada. So yun lang guys, and comment down below what are your thoughts, ano yung mga na-experience nyo bilang caregiver, or in some way or another, how were you affected dito sa announcement na ito. At ayun, kung meron kayong idadagdag na hindi ko pa na-mention, please comment down below. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in my next vlog. Bye.